What happened to 20 of the cast of Himala? Nora Honor's legendary film revisited. Ang Himala ay isang pelikula na tumama sa puso ng mga Pilipino dahil sa pinagtagpong sinematografiya, tugtugin, at isang pagganap na pinag-uusapan ng bansa at ng mundo. Naging isa ito sa pinakamadakilang pelikulang Pilipino at na-restored at muling ipinakita sa malalaking festival at screening sa international circuit. Elsa. Nora Honor. Si Elsa ang simpleng batang babae na nagsabing nakakita ng Birheng Maria at ang tahimik niyang kapangyarihan sa pelikula ang nagbigay daan sa kolektibong histerya ng bayan. Si Nora Honor ang nagdala ng matinding pagganap na kinilala ng mga kritiko at nanalo ng Best Actress noong MFFF 1982 na nagpakita ng lawak ng kanyang talento. Ang karakter ni Elsa ang sentro ng moral at sosyal na pagtatalo sa pelikula. At dahil sa kanya, naipakita ng Himala ang panganib ng bulag na pananampalataya at komersyalisasyon ng milagro. Si Nora Honor ay pumanaw noong Abril 2025. Ang kanyang buhay at gawa ay patuloy na inuulan ng pag-alaala at pag-aaral sa sinema. Orly Spunky Manikan. Si Orly ay ang mamamayang mula Maynila na nagpapakita ng pananaw ng media at pagkakasangkot niya ang naging isa sa mga susi sa pag-unravel ng kwento. Spunky Manikan ay kilala rin sa kanyang malawak na trabaho sa teatro at pelikula at tumanggap ng parangal para sa kanyang ginampanang papel sa Himala. Ang presensya ni Orly sa pelikula ang nagbigay ng boses sa modernong pagtingin sa milagro at hustisya. At nagtulak ng kritikal na pagtalakay sa responsibilidad ng pamamahayag. Si Spunky Manikan ay pumanaw noong Enero 2018. Gigi Duenas. Si Nimia ay kaibigan ni Elsa na may masalimuot na nakaraan. At ang karakter ang nagdagdag ng layer ng trauma at survival sa kwento. Si Gigi Duenas ay pinuri para sa kanyang pag-arte at nanalo bilang Best Supporting Actress sa MMFF para sa pelikula at nagbigay ng humanizing contrast sa Misayanyak na hype. Sa pamamagitan ni Nimia, ipinakita ng Himala ang komplikadong pagsasama ng personal, nakapinsalaan at publiko psikolohiyang reaksyon. Sa mga sumunod na taon, si Gigi Duenas ay nananatiling kilala bilang isa sa mga respetadong karakter actresses sa industriya. Aling Saling. Vanji Labalan. Si Saling ang inang nag-alaga kay Elsa at nagsilbing maalagang representasyon ng pamilyang Dukha sa Kupang. Si Vanji Labalan ay kilala rin sa kanyang mga karakter na makatao at tunay. Sa Himala, nagbigay siya ng emosyonal na pundasyon kay Elsa. Ang presensya ni Aling Saling ang nagpakita ng panlipunang konteksto, kahirapan, pag-asa, at takot na nagpalalim sa pelikula. Si Vanji Labalan ay patuloy na kinikilala sa teatro at pelikula at minamahal ng maraming manonood. Sepa. Ama Kimbiao. Si Sepa ang tapat na tagasunod ni Elsa at isang malakas na figura sa grupo ng mga deboto. Ang mapanampalatayang dedication niya ay nakadagdag ng tensyon at moral na contradict. Ama Kiambao ay isang respetadong aktres sa teatro at pelikula
at hinahangaan sa kanyang consistency bilang character actress. Ang papel ni Sepa ay nagpatingkad ng kolektibong pananampalataya at kung paano nakakaapekto ang liderato sa mass hysteria. Si Ama Qiambao ay pumanaw noong Hulyo 2013. Baldo. Ben Almeda. Si Baldo ay kasama sa bilog ni Elsa at tumutulong sa pang-araw-araw na gawain ng grupo. Siya ang uri ng karakter na nagpakita ng simpleng debosyon at praktikal na bahagi ng pag-asikaso sa mga dumadalaw. Ang mga menor de edad na karakter gaya ni Baldo ay nagpuno sa pelikula ng realismong panlipunan at nagtulak ng forward momentum sa kwento. Public information tungkol sa kanyang kasalukuyang gawain ay limitadong makukuha, ngunit kinaalala pa rin siya sa kanyang kontribusyon sa ensemble. Igme. Chris Daluz. Si Igme ang isa pang sosyal na karakter na sumuporta sa mga pangyayari sa Kupang. Ang kanyang small role presence ay tumutulong magbigay ng layered na atmosfera ng baryo. Ang mga supporting character kagaya ni Igme ay mahalaga sa pagbuo ng tunay na komunidad na nag-react sa sinasabi ni Elsa. Dahil sa likas na karakter ng mga supporting actors, hindi lahat ay nananatiling nasa spotlight. Ngunit ang kanilang trabaho sa himala ay hindi makakalimutan. Priest Joel Lamangan. Ang pari ay nagsilbing boses ng tradisyonal na simbahan at pagdududa sa unang bahagi ng pelikula at nagbigay ng kontrapunto sa lumalaking hysteria. Si Joel Lamangan, na gumaganap bilang pari, ay sumulong bilang isang prominenteng direktor sa Philippine cinema at patuloy na gumagawa at nagdedirect ng mga pelikula at palabas sa mga nakaraang dekada. Sa pamamagitan ng kanyang karakter at karera, ipinakita niya ang ugnayan ng relihiyon, politika at sining sa bansa. Pilo. Pen Medina. Credited as Crispin Medina. Si Pilo ay isa sa mga tauhan sa baryo at nagbibigay ng matibay na karakter interaction kay Elsa at sa grupo. Si Pen Medina ay kilala bilang isang masagisag na aktor, aktivista at artist. Sa mga kamakailang taon, lumalabas siya sa iba't ibang proyekto at naglunsad din ng mga art exhibits. Ang papel ni Pilo ay bahagi ng mas malawak na tapestry ng Kupang na nagpapakita ng iba't ibang uri ng paniniwala at ambisyon. Kamakailan, nagkaroon si Pen Medina ng mga publikong proyekto at palabas na nagpapakita rin ng kanyang interes sa sining. Chief of Police Tony Angeles. Bilang hepe ng pulisya, ang kanyang presensya ay nagsilbing representasyon ng otoridad at limitasyon ng lipunan sa pagharap sa krisis. Ang mga opisyales na tulad niya ay nagpapakita kung paano naapektuhan ng moral panic ang institusyonal na tugon at tumutulong sa pagbibigay ng dramatic stakes sa pelikula. Walang malawak na publikong ulat tungkol sa kanyang kasalukuyang gawain. Ngunit ang kanyang papel sa himala ay nagbigay ng seryosong tono sa mga pangyayari. Ang himala ay nananatiling pinag-uusapan dahil ipinakita nito kung paano ang kasanayan sa pag-arte, direksyon, at mahinahong screenplay ay maaaring pagsamahin para tumagos sa pulso ng bayan. Mula sa mga pasyalan ng festival hanggang sa classrooms ng film studies, patuloy ang diskusyon at pagpapahalaga sa pelikula. Salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang video, paki-like, i-share at i-follow ang Fame Through Time para sa higit pang mga klasiko at kwento ng pelikulang Pilipino. Ang himala ay hindi lang isang pelikula, kundi isang salamin ng lipunan. Iniwan nito ang matalim
na tanong tungkol sa pananampalataya, kabutihan, at ang kung paano natin binubuo ang mga himala sa araw-araw. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagbalik tanaw na ito. Sana ay nagising muli ang inyong interes at pag-iisip tungkol sa isang pelikulang tunay na minahal ng mga Pilipino.